Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 23, 2026, Tuesday. Tuluyan ang naging super typhoon si Francisco at inaasahang babagal ang kilos nito sa Hilaga. Bukod dito, may panibagong bagyo na nabuo sa malayong silangan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Super Typhoon Francisco na nananatiling napakalakas habang unti-unti pang bumabagal sa dagat silangan ng Northern Luzon. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa layong 410 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 185 kilometers per hour, malapit sa sentro, may bugso hanggang 230 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 940 hectopascals. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour at ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 360 kilometers mula sa sentro. Malinaw dito na nananatili itong isang napakalakas na tropical cyclone kahit hindi ito direktang tumatama sa kalupaan ng bansa. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Island. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at ang antas ng banta sa buhay at ari-arian ay minimal to minor. Gayunman, hindi ibig sabihin ito ay pwede nang baliwalain ang sitwasyon sa pinakahilagang bahagi ng Luzon dahil sa laki at lakas ni Francisco. Ang lawak ng impluwensya nito sa hangin at sa dagat ay sapat para maramdaman sa mga lugar na malapit sa northern frontier ng bansa, lalo na sa mga baybaying direktang nakaharap sa dagat at sa mga lugar na lantad sa pabugsong hangin. Ayon, bukod sa mismong bagyo, isa sa pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pansin ay ang heavy rainfall dahil sa pinagsamang epekto ni Francisco at ng southwest monsoon. Para ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters ng ulan sa Batanes, Cagayan, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Bukas, ang parehong dami ng ulan ay inaasahan sa Batanes, Palawan at Occidental Mindoro. Sa Thursday, June 25, nananatili pa rin ang 50 to 100 millimeters sa Batanes, Palawan at Occidental Mindoro. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa rito ang tunay na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kung ilang araw ng basa ang lupa sa isang lugar, mas lumalaki ang posibilidad na lumala ang epekto ng panibagong buhos dahil sa antecedent rainfall. Sa madaling sabi, hindi lang lakas ng kasalukuyang ulan ang dapat bantayan, kundi pati na ang naipong ulan sa mga nakaraang araw na nagpapataas sa panganib ng pag-apaw ng tubig at pagguho ng lupa. Kung titingnan natin ang forecast weather conditions para sa Visayas, Mindanao at Palawan, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ito ang malinaw na senyales na bagamat nananatiling malayo sa karamihan ng kalupaan, ang sentro ni Francisco, nahihila nito ang habagat at napapalakas ang daloy ng hanging may dalang moisture mula sa timog kanluran. Ang resulta, mas makapalang ulap at mas madalas ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Ang epekto nito ay possible flash floods o landslide dahil sa moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Sa Visayas, ang ganitong setup ay pwedeng maranasan bilang makulimlim na kalangitan ng may pabalik-balik na buhos sa iba't ibang oras ng araw. May mga sandaling bahagyang hihina ang ulan, pero may mga kasunod na thunderstorm bands na pwedeng muling magpalakas sa pag-ulan. Sa western at central section ng Visayas, mas ramdam ang habagat kapag may tuloy-tuloy na moisture feed mula sa dagat. Sa ilang lugar, maaaring hindi sobrang lakas agad ng unang buhos, pero habang tumatagal ang mga ulap at paulit-ulit ang ulan, doon tumataas ang risk ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho sa mga bahaging may slope. Sa Mindanao, ang forecast na cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ay mahalagang bigyang pansin dahil malawak ang sakop nito. Kapag ang habagat ang nangingibabaw, pwedeng magkaroon ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na minsan ay hindi pare-pareho ang lakas pero sapat para magdulot ng local flooding sa ilang lugar. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi ang bagyo o habagat ang direktang dominanteng nagpapabigat ng ulan sa mga lugar na ito sa kasalukuyang araw, kundi ang lokal na pag-init ng lupa at ang halumigmig sa atmosphere. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa eastern section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula northeast to northwest. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Ito ang pinakamahalagang sea condition sa bansa
Sa kasalukuyan dahil dito pinakamalapit ang impluwensya ni Francisco sa mga baybayin sa silangang bahagi ng Luzon, lalo na sa northern at northeastern seaboards. Mas dapat pagtuunan ng pansin ang posibilidad ng mas magulong dagat at mas mapanganib na kondisyon para sa maliliit na sasakyang pandagat. Kahit hindi direktang tumatama sa kalupaan ng sentro ng bagyo, ang lawak ng hangin ito ay sapat para magpataas ng alon at magpalakas ng ihip sa mga baybaying mas nakaharap sa direksyon ng kanyang sirkulasyon. Para naman sa Visayas, Mindanao at Palawan, light to moderate ang hangin na mula southwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ito ay tugma sa epekto ng habagat sa mga baybaying nakaharap sa southwest flow, mas ramdamang tuloy-tuloy na ihip at mas may posibilidad ng mas magalaw na dagat, lalo na kapag may kasabay na thunderstorm activity sa karagatan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon sa maraming bahagi ng Luzon bukod sa silangang section, pero pwede pa rin magbago ang sitwasyon depende sa mga susunod na galaw ni Francisco at sa anumang pagbabago ng forecast track. Ngayon, puntahan natin ang track at intensity outlook ni Super Typhoon Francisco. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwede pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi direktang sakop ng pinakagitnang track ang isang lugar, pwede pa rin itong maapektuhan dahil sa lawak ng ulan, sa epekto ng habagat at sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo. Bukod dito, ang mismong track ay maaari pang mag-shift sa loob ng confidence cone, kaya nananatiling mahalaga ang mga susunod na advisory, lalo na para sa extreme northern Luzon. Sa kasalukuyang forecast, ang bagyong ito ay mananatiling malayo sa mismong landmass ng Pilipinas. Gayunman, inaasahang unti-unti itong babagal habang kumikilos, generally north-northwestward hanggang bukas ng umaga, June 24, bago ito magre-recurve patungong Ryukyu Island sa southern Japan. Batay sa current track forecast, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa umaga ng Friday, June 26. Sa madaling sabi, ang dominanteng senaryo sa ngayon ay paglapit sa ilagang bahagi ng bansa pero hindi direktang pagtawid sa kalupaan. Pagkatapos ng bagyang paglapit, inaasahan itong lilihes, paitaas at tuluyang lalabas ng ating teritoryo. Pagdating sa lakas, maaari pang lalong lumakas si Francisco o mapanatili ang kasalukuyang matinding lakas nito hanggang ngayong hapon. Pagkatapos nito, inaasahan ang weakening trend dahil sa mas hindi favorable environmental conditions. Ibig sabihin, kahit isa na itong super typhoon at napakalakas sa kasalukuyan, may limitasyon pa rin ang environment na dadaanan nito sa mga susunod na araw. Sa short term, ang mas dapat bantayan ay ang kasalukuyang lakas nito habang malapit sa silangang dagat ng Northern Luzon, at sa medium term naman ay kung gaano ito kabilis ihina habang paakyat patungong Southern Japan. Dumako tayo sa tropical cyclone threat potential para sa week 1. Mula June 22 hanggang June 28, may tropical cyclone sa loob ng PAR, si Francisco, na forecast na dadaan ng mas malapit sa extreme northern Luzon bago magre-recurve patungong southern Japan. Bukod dito, may TC-like Vortex 1 na present sa TCID na may low to moderate likelihood of TC development sa week 1. Para naman sa susunod na forecast window mula June 29 hanggang July 5, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay posibleng pumasok sa PAR at kikilos patungo sa extreme northern Luzon at Taiwan area na may moderate to high probability of TC development. Bukod pa rito, may TCLV2 na forecast na lilitaw sa western boundary ng PAR na may low likelihood of TC formation sa week 2 window. Ang mahalagang ibig sabihin nito ay hindi pa natatapos ang tropical activity sa paligid ng bansa kahit lumalayo na si Francisco. May susunod pang mga sistemang posibleng mabuo at muli ang extreme northern Luzon ang lumalabas na isa sa mga sensitibong lugar sa mas mahabang forecast period. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.